fam, welcome back to another vlog. So it's our last day here in Sapporo, Japan. And alas 6 na ng umaga ngayon. Ang aga po natin for today's video dahil may schedule tayo ng breakfast at 6:20. So ayan, nakapag-ayos na ako, nakaligo na rin ako fam. Fresh na po tayo. I'm just wearing a heat tech. Tapos, teka, may pa-fit check tayo ngayon. So heat tech from Decathlon. Tapos, pants. Ayan, black pants lang from Shein. Tapos, may suot akong heat tech pants, no, from Decathlon. So, for today, ang gagawin natin, breakfast na muna tayo. Tapos, mamayang 9 AM tayo lalabas. Ang itinerary natin is we're gonna go to Otaru, no. Tapos, after nyan, diretso na tayo ng airport going back to Manila. Anyway, I'm going to share all the itineraries natin mamaya. But for now, baba na muna tayo. Here's our view from the elevator. Bababa na tayo. Here is the restaurant. Ayan, morning. Okay, let's go. Oh, tignan natin. Ang dami nilang food. Tonkotsu and seafood broth ramen. Wow, may ramen din sila. And pho. Okay. Ayan yung noodles. Oh. Paspasan lang natin mabilis. Meron silang salmon benedict. Wow naman. Okay. Freshly made pancakes. Smoked salmon. Ham, cheddar cheese. Okay. Alright, thank you. Okay, here's muffin and toast bread, cheese sauce. Ay, sarap naman ito. Chili con carne, ayan o. Tapos hotdog relish. Social naman may hotdog relish pa talaga, no. Shallots and all. Muffin, croissant, pork katsu sliders. I guess pwede ka mag-request din ito. Ayan siya. Dito meron pa miso soup, rice porridge. Ang galing nung aga nila naka-prepare. Ready na lahat for the guests. Kagome kelp. Squid, wasabi and salmon. Fish. Corn soup, vegetable curry. Oh. Wow, vegetable curry. Oh, okay. Chicken macaroni, mushroom. Ayan, spring rolls, hash brown. Okay. Ayan, nag-request ako ng pork katsu sliders. Mukhang ito ang isa sa mga specialties nila. Thank you! Okay, nakakuha na ako. This is what we have. Konti lang kinuha ko. Ayoko rin kumain ng masyadong marami kasi dami natin kinain kagabi sa Genghis Khan. So, balance tayo. Meron tayong vegetable and banana smoothie. The katsu. And then, simple lang, the sausage, eggs, and dim sum. Ito masarap daw to. Imo mochi. Ayan, very Hokkaido daw. Itadakimasu. Okay. Thank you, Lori-san.
Inatid pa kami ni Norisa. Making sure that everything's okay. Mamaya na raw siya magbe-breakfast. Kasi nga 9 AM yung call time namin. Fam, looks promising yung kanilang eggs Benedict. Okay, fam, time check. It's 8:40 AM and ready na tayo mag-check out. Hindi yung mga gamit natin. 8:55 ang call time natin sa baba. Let's go, check out na tayo and let's say goodbye to our beautiful room. Thank you so much kay Grand Mercure para sa aming magandang stay dito. And napakaganda ng view. Ayan. By the way, kung magbubook kayo ng mga hotels and activities nyo dito sa Sapporo, pwede kayo mag-book sa Klook and use my codes JM Bankisyo Klook or JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. Let's go, baba na tayo. Gamit ko na pala yung APC ko na bag. Hindi ko na ginamit yung isang puti kasi amoy barbecue. Let's go. Naload na yung mga gamit natin. So we'll use 2 cars today. Dito yung mga gamit. Tapos dito tayo sasakay. Let's say goodbye to Grand Mercure. Okay, we're now here on our first stop, ang Odori Park. Ito ang pinakasikat na tourist destination dito sa Sapporo. Dahil dito ginaganap ang Sapporo Snow Festival. And in fact, ngayon nagpe-prepare na po ang mga tao sa paggawa ng mga snow and ice sculptures dito sa Odori Park. Kasi sa Sapporo Festival na 2 weeks from now. And as early as now, nagpe-prepare na sila. So nandito tayo sa Odori Park and makikita natin ang TV Tower. Ang ganda dito sa Odori Park kasi kita niyo puting-puti ang snow. And ang sabi parang itong blocks lang na to ang pwede nating bisitahin. Kasi doon puro gawaan na ng ice sculptures. Dito lang din pala yung City Hall ng Sapporo. This one. Wow, ang ganda dito sa umaga. Okay, fun fact, fam. Ang architect na gumawa ng Sapporo TV Tower is the same architect na gumawa ng Tokyo Tower, Osaka Tsutenkaku Tower, Nagoya Tower. Ayan, siya din ang gumawa niya. And sinasabi na magaling daw siya pagdating sa paggawa ng mga ganyang architectures or towers because yung mga towers have high seismic resistance para sa mga earthquakes, di ba? Kaya matibay na matibay daw yan. Now, maglalakad tayo going to Clock Tower. Magkaiba pala yung Clock Tower sa TV Tower. So, this one, TV Tower to. Kaya no, tignan nyo. May construction na doon. Ice sculptures. Fun fact about Odori Park, ginawa daw pala ito para maging fire breaker kasi yung mga Japanese buildings are made of wood. So kapag may isa daw na nagkasunog, lahat daw ng buildings sa susunog. Kaya ginawa itong Odori Park para magkaroon ng space in between buildings. Ganun siya originally ginawa. Also, the Sapporo Snow Festival, nagsimula daw yan noong 1950s. And it started when 2 high school students naglaro-laro lang ng ice sculptures. Tapos natuwa daw yung mga tao hanggang sa ginawa na siyang festival dito. Temp pala ngayon is -5. Lamig ko. Naninigas sa yung mukha ko and tenga. Ayan. Tawid tayo. Ito na ang Sapporo Clock Tower. Ayan siya. 1878 siya ginawa. Okay.
3 years later, they installed the clock. The clock. Which was imported from the United States. Ah, ayan. From US pala yung clock nila. And still now, the mechanism, you know. Okay, next up tayo, fam. This is the old government building na ginawa noong 1886 using American 1888. Nauna lang ng konti yung kwento ko. After 2 years na nagawa na siya. Oo. Yung sa kwento ko pinaplano pa lang. Okay, 1888 pala siya ginawa. And yung mga bricks daw dito, 2.5 million ang ginamit na bricks para magawa itong building na ito. Ganda, no? Kita niyo yung star, same din sa Sapporo Beer Garden and sa Clock Tower. Ayan, symbolizes pioneerism, yung bagong Japanese government dito. Okay, another facts, nire-renovate na ito since 2022 and mag-open na siya ngayong 2025 in summer. So pagpunta nyo dito, fam, baka isa na kayo sa mga makapasok dito sa building. Hello! Update! We're driving na to Otaru and nag-expressway kami. And nag-request kami na mag-stop over muna kasi gagamit ng toilet. Ayan. And konbini. Ito daw ang sikat na konbini dito sa Hokkaido. Ang Seiko Mart. Mayroon tayo mag-konbini. CR lang tayo saglit. Sekoma. Egg sandwich. Ooh, egg sando. Chicken. Hot chef. May mga onigiris din. Bumili kami ng hot chef. Chicken. Ito siya, oh. Okay, ito na yung labas ng parking. Tapos na tayo bumili. Balik na tayo doon sa sasakyan. Okay fam, nandito na tayo sa ating next stop, ang Otaru. And it's snowing! Before we head to the famous Otaru Canal, dumaan muna tayo sa isa sa mga viewpoint dito sa Otaru and makikita natin ang coastline. Ayan siya. And if we are lucky, we can see sea lions daw doon. Nakikita niyo yung kulay gray na clouds, fam. Yan daw ang nagdadala ng snow, sabi ni Nori-san. And yung clouds na yan, papunta yan doon sa Bibay. If you remember yung Bibay, yung lugar kung saan nagsusnow ng super lakas, doon siya. So yeah, here's the viewpoint. Ang lamig. Yan, dyan tayo galing. Sa baba niyan. So ito ang Otaru, 'di ba? Zoom natin. So according to Nori-san, our tour guide, ang Otaru used to be a fishing village. Ang business nila dito ay herring fish. And nung time na yon, bumagsak yung herring fish business nila dahil nagkaubusan daw ng isda. So parang ang tingin nila is nag-overcatching ang mga tao. Kaya naubos yung isda. May ganitong phenomenon din daw ang nangyari sa Northern Europe, no? Na naubos yung mga isda. Then, nung naubos yung mga isda, ang nangyari is nahirapan yung mga tao dito. Siyempre, yun ang main source of income nila. Yun ang business ng Otaru. So, ngayon, nag-isip sila ng ibang business and ginawa nila itong tourist spots. Kaya naging tourist destination na itong Otaru. Okay, pangalawang stop na natin for today. Nandito na tayo sa Otaru Canal. Daming tao, fam.
Ayan o. Kung napanood nyo yung movie na Kita-Kita, nag-shoot yan sila dito. Ito na ang famous photo spot ng Otaru Canal. -4 ngayon. Malamig. Yan, pipicture na kami. This is the famous photo spot. Gaslight. Kind of restored. Yeah. Old style. It's nice. So ito pala yung ano pa. Yung original way daw nung kanal, sagad daw yan dito. But later on, gumawa daw sila ng space dito sa gilid para daw gawing park or daanan ng mga tao. Ayan, so nagpicture lang tayo sa Otaru Canal. They have tourist information here. Meron ding Otaru Aquarium, yun yung nadaanan natin kanina. Meron ding mga penguins din dyan. Tapos, itong mga to, yung mga old buildings na gawa sa bricks. This used to be warehouses daw. Ayan, tapos according to Hazel, meron daw ditong trending na melon with ice cream. Yan, sa TikTok. Dito daw yan sa tawid. Saan banda. Okay. So, short lang tayo dito sa Otaru Canal, no? Ayan, picture lang tayo. And dito rin tayo magla-lunch. It's currently 12:55 p.m. Okay, here's our lunch place. This is called Sushiadori or Sushi. Ituloy mo, baby. Norison, what's the translation again of Sushiadori? Okay, sushi restaurant. Yay. Sushi restaurant street. Ang Sushiadori. Okay. Sushi restaurant, in Japanese, it's sushiya. Sushiya. And Dori is street, right? Yes. Okay. Oh, Netflix. Otaru location map. Wow. Okay, let's go. Pasok tayo. We're gonna eat sushi. Well, Bayside kasi ang Otaru. So, fresh ang mga sushi dito. Otaru Nihon Bashi. Wow, ayan. Wow, cute naman. Disneyland yun. Ay, pakita ko yung doctor kung magaling siya. Philippines siya. Dapat 6 days. Okay fam, we're done with our lunch and nandito na tayo sa ating next stop, ang Otaru Sakaimachi Street or Otaru Sakaimachi Dori. It's a shopping street dito sa Otaru. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. So mamaya maglalakad tayo dyan. Nakikita nyo yan fam? Yan daw ang original coastline dito sa Otaru. Tapos, itong area na itong kinatatayuan natin ay nireclaim. No? Ang taas, no? Ang galing. So, ito is a reclaimed area na pala. This used to be part of the ocean. Galing. Lalakad tayo doon. Pupunta daw tayo sa isang fish cake factory. Pumasok na kami dito sa factory ng fish cake. Ganyan daw pala nila ginagawa yung fish cake. Oh. Manpower. Not everything is automated. So dito kayo pwedeng bumili ng fish cake. Yung mga ginagawa doon sa loob. You can buy here. Masarap to. Ito yung mga kinakain natin doon sa ano, diba? Sa Oshinohakai. Naalala mo pinatikim kita niyan, yung bilog. Ah, yun ba yun? Oo. Kala mo niloloko kita. Hindi, akala ko sasabihin niya yung lugar eh. O yan, masarap yan fam. Bigyan tayo ni Norisa ng biscuit. Thank you Norisan.
Let's try it. Is your tongue? Lengua. Historic name. Agricultural College. Ang old name ng Hokkaido University ay Sapporo Agricultural College. So, yun yung gumawa nito. Let's go. Lakad na tayo. Okay, we're back sa main street. Kita nyo, ang ganda ng ibabaw. Kaya may mga ganyan to protect the snow sa pag-avalanche niya, na magkaroon ng avalanche. This is the shopping street. Are about 150 sushi restaurants. Wow, For that's a lot. yeah, for a town of only 120,000 people. Population. Yeah. Nice. Sushi place, according to Norisan, there are 150 sushi place dito sa Otaru. Ganun kasikat ang sushi dito. Alaskan king crab. Ayan siya. Ay, ang dami nilang king crab. As in. Tapos pwede rin magpaluto dito. All boil, all grill. Wow. Dami mga cute stuff. Oh. And restaurants. Ang dulas nung snow dito. Grabe. Parang dalawa na yung nakita naming nadulas. Strawberries. Ay, ang ganda ng melon ng Hokkaido, oh. Parang I wanna buy. Oo. 2.5 eh. Premium. 1,000 pesos for a melon? Kaya nga eh, curious ako. 1 cup lang. 1 slice. Strawberry 3 ito. Huwag na, cash only. Kala ko 2 months to pay pwede. All the Fromage to Northern Sweets Manor, Letao. Sa airport natin nakikita pala yan. Halika, papasok na tayo dito. Ang daming tao. Free taste. Sigot naman. Sarap pa. Nandito siya. Nasang Hokkaido cheese. Okay, may cheesecake tasting daw dito. Yun yung masarap na product nila. Let's try it. Oh, ayan. Ito siya, oh. Ito daw yung best seller nila. Free taste is life. Kaya sarap. I like na wala siyang umay factor. I love it. Sarap niya sa mainit na kape. Yung leta. Wala palang L sa Japan, di ba? So if you read it backwards, O-ta-ru. So yan, doon kinuha yung pangalan ng Letao sa Otaru. Galing na. Shinare ni Norisan. Dito na challenge yung mga sapatos namin, fam. Diba? The past few days, caring-caring ng mga shoes natin eh. Pero ngayon, medyo madulas yung snow dito. Kasi parang nabuo na siya, tapos hindi na siya matitibag pa. Parang ganun. Okay ba yung description ko? Basta parang ganun. Oo. parang skating rink na. Oo, yun, ganun. Skating rink levels na. Matigas na siya. Kaya madulas. So, dapat bibili sila sa Lazada. Nung spike. Oo, baka mas makatulong pag may spike pa.
Anyway, ito yung nilalakad natin. The shopping street. May Snoopy Village din dito. Si Snoopy, nasa ano, no? Iba't ibang parts ng Japan. Nakakita tayo niyan sa Kyoto, even sa Fukuoka, no? Nakita tayo niyan, if you remember sa vlog natin. So ito, isa sa mga businesses dito pala is yung paggawa ng glass. Aside from the herring fish, yung paggawa din nila ng mga glass products. And this one, they sell Japanese design glassware. Something like sake cup and things. Yeah. Okay. And that one, they sell reasonable things. Okay. Children can buy for their parents some inexpensive. Yeah. Okay, we're now here sa ating next step, ang Kitakaro. Sobrang sarap doon ng cream puff dito, sabi ni Nolisan. Like, it's so good. Ganong levels. So sad, sold out lahat ng cream puff. Ay. This is the headquarters pala of Letao. So yung dinaanan natin kanina ay isang branch lang. Ang dulas. Ayan o. Oy, may narinig na akong music box. That is the main building of the music box. Music box there. Oh, this is an annex. This one is more like museum, but they do sell things. And that one is more like shop. Yeah. Okay? And I'd like to show you a fancy music box here. Okay. Ito na ang mga music box. Tignan nyo, kahoy pa talaga yung sahig nila. So, ganun nga dito. Yung mga establishments dito, made out of wood talaga. Ang sarap, no? Grabe yung mga music box collection nila dito. Mga antique na. Nakaka-amaze, no? Na kung paano nila napapagana yung music box nung mga sinaunang panahon. Ito, 1990. Switzerland. Ay, ang cute naman niya. Presyo pa. Otaru Crossing. Yung isang nadulas kanina, naka-Timberland shoes na yun, pero nadulas pa rin talaga siya. Pumasok kami sa isang music box museum ulit. This used to be a rice trading office. Tapos ngayon, music box museum na siya. Oh, cute. Oh, ayan. Try natin. Ayan, umiikot siya, oh. Pero nagtatanong siya eh.
Fluorescent light. Natural light. Arigatou gozaimasu. So cool. Nag-iba yung kulay niya. Depende sa ilaw. Okay, may binibilan kaming pasalubong dito. Taxi. More on mga ramen. Ayan. Yes. Okay. Inumin ko rin tubig. Hello fam, nandito na kami sa New Chitose International Airport. Ayan na yung ating mga luggage. 1 oras or 1 hour and 20 minutes yung biyahe from Otaru going here. Lamig. Anong weather dito? -5. Chitose. Chitose pala. Akala ko dati Chitose. Let's say goodbye to Nori-san. Bye Nori-san. Mata ne. Mata ne. Okay, dito na kami sa departures area. Nagpalit lang ako ng damit. Tinanggal ko na yung mga heat-tech na suot ko. Pati yung jacket ko, tinanggal ko na din. So ito na lang, sweaters na lang tayo. Ito na yung check-in counter ng Japan Airlines. Update, nakapag-check-in kami dito sa self-check-in kiosk nila, Japan Airlines. Ayan na, nag-print na ng baggage tag. Galing, no? Eto na, nag-print na rin ng boarding pass natin. More time. Yes? 19H. Okay, ito na yung bag tag natin. Tapos yung boarding pass. Combine tayo lang. 46 times more. Ako nga. Ako nga 60 ang kabala. Akala kasi natin, hindi tayo mag-shopping. Marami yung mga extra. Here's our food. Ang bilis ng order. And mackerel. Sa inyo yung malaki. Bet na bet ko itong ganito nila. Let's eat. One time potato salad. Ooh. We're here na at Haneda Airport. 1 hour and 30 minutes lang yung biyahe natin from Sapporo. Ayan, lilipat na kami ng terminal.
Kasi Terminal 3 yung international. Nandito tayo ngayon sa Terminal 1, domestic. We're here na sa Terminal 3. And magla-lounge muna tayo sa Sakura Lounge. We're here at the lounge. Sakura Lounge. Wow naman ang upo ni Madam. Madam na Madam. Oh, may wet towel dispenser pa. Oh, taray. Wet towel dispenser. What do we have here? Beer. Tapos mga liquor. Ni Johnny Walker, oh. They have rice and beef curry. Masarap daw ang beef curry dito sa Sakura Lounge. Hindi. Oh, mackerel. Mackerel. Walang kamatayang mackerel. Cheese and broccoli chowder. Oh, init. Sarap. Udon. Okay, it's time to board the plane. We're on time. Let's say goodbye to Haneda Airport in Tokyo. Babe, andito ka pala, babe. Likod. Brand ng? Ay, talaga? Wow. Pues, bibili ko niyan dahil si Kim Soyo nang endorse. Parang tinitignan niya tayo, oh. Hala siya, hala siya. Hala siya. First love mo siya? So, second love mo lang si June. Lane na kami. Bye, Japan. See you again. Matane. Yan ang entertainment system natin. Tapos, maluwag ang legroom. Yay! Ito yung plane natin.